Ito ba talaga ang parehong Asya sa ibang mundo? Mapakatoto ka, alam mo ba ang tunay na halaga ng Pilipinas? Lubos akong nakamali. Akala ko, pare-pareho lang ang lahat sa Asya. Parehong rehiyon, parehong kultura, parehong pagpapahalaga. Sa paakalang walang duda, sumakay ako sa eroplano. Ngunit ang aking paakala ay nadurog sa loob lamang ng ilang oras. Pagkapababa ko sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bumulaga agad ang sitwasyon. Ang walang humpay na agos ng ngataw, ang ingay, at ang kawalan ng kaayusan sa espasyo. Ito ba ang realidad? Ang tanong na iyon ay unti-unting naging katiyakan. Saan man ako magpunta, parehong kaguluhan at stress na walang matakbuhan. Naisip ko, nabigo ang biyaheng ito. At sa susunod na destinasyon, sa totoo lang, wala akong inaasahan. Ipinakpalakay kong, pareho lang din siguro. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, nagbago ang lahat. Ang hangin, ang katahimikan, ang galaw ng nga tao, lahat ay lubos na kakaiba. Ito ba talaga ang parehong Asya? Ang salitang iyon ang simulan na lahat. Pagkatapos nito, makakaranas ako nga hindi kapani-paniwalang pangyayari. Isang pitaka na nahulog ay ibinalik. Ang napatakaran na sinusunod kahit walang nakakakita. Ang tunay na mukhang isang bansang maunlad na ikinagulat ng buong mundo. Bakit may ganitong kaibahan? Bakit ang Pilipinas lang ang ganito kakaiba? Maging ang nga banyagang eksperto ay nahirapang ipaliwanag ang dahilan. Kapag natapos mo ang video na ito, tiyak na magbabago ang iyong pananaw. Bago magsimula ang panggunahing bahagi, paki-subscribe at i-like ang aming channel. Automatikong ipapakita sa iyo ang mga video na akma sa iyo. At kung i-like mo ang video, lalabas ang hype button sa ibaba, kaya paki-hype at suportahan din kami. Sa totoo lang, noong panahong iyon, sa isang banda, ipinapalagay kong pare-pareho lang ang lahat sa Asya. Mula sa aking mga karanasan sa paglalakbay sa Europa at Hilagang Amerika, naisip kong kahit may pagkakaiba sa kultura, mayroong tiyak na antas ng kaayusan at kaginhawaan na karaniwan. Ngunit sa sandaling dumating ako sa Vietnam, ang paakalang iyon ay nasimulang gumuho ng tahimik. Pagkalabas ko ang airport, bumunga sa aking ilong ang kakaibang amoy at ang walang humpay na ingay. Kahit na may mga modernong gusali, tila mayroong kakaibang kawalan nga pagkakaisa sa hangin. Medyo iba ito sa inaasahan ko, bulong ko, at ang aking asawa, na nasa tabi ko, ay tahimik na tumango. Ngunit sa panahong iyon, isa pa lamang itong maliit na pakiramdam. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay bahagi lamang ng pagkakaiba sa kultura at mabilis akong masasanay. Ngunit ang paakalang iyon ay nawasa sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pasilyo patungo sa immigration check, bigla akong napahinto, ang bumulaga sa akin ay isang kumpol ng mga tao na hindi matatawa na pila, lahat ay nagtutulakan, sumisingit at nagmamadali. Sa sandaling iyon, nasimula akong mapatanto na ang biyaheng ito ay magiging lubos na kakaiba sa mga nauna. Kahit na nakapila ako sa immigration, bigla akong nakaramdam na wala na ako sa pila. Hindi ko alam kung umaabante ako o itinutulak pabalik. Sa paligid, malalakas na boses ang nakalat, at kapag may sumingit, susunod din ang iba. Ito ay isang espasyo kung saan ang mismong gawain ng pagpila ay hindi umiiral. Sa bawat hakbang, may pumipindot sa aking balikat, bumabangga ang aking bagahe, at wala akong pagkakataong tingnan ang aking panan. Hindi ko namalayan, malakas akong itinulak mula sa likod, at ang distansya sa harap ko ay halos wala na. Maari bang mahintay sandali? Gusto kong sabihin, ngunit walang sinuman ang tumitingin sa akin. Ang mga opisyal ay nasa harap ko, ngunit hindi nila sinusubukang pigilan ang kaguluhang ito. Para silang nga robot na paulit-ulit na ginagawa ang kanilang trabaho. Pagkatapos ng immigration check, pakiramdam ko ay pagod na ako. Hindi ko inasahang mapapakot ako ng kanito kahit hindi pa ako nakakalabas na airport. Pagkalabas ko, hindi nagbago ang sitwasyon. Walang humpay na tunog ng busina, sa gitna ng patawid ng nga tao at sasakyan, bawat isa ay sa pilitang sumusulong sa gusto nitong direksyon. Maging ang hangganan ng sidewalk at kalsada ay malabo, at kung hindi ka maingat, agad kang makakaramdam ng panganib. Ito ba ang kanilang pang-araw-araw na buhay? Bulong ko, habang nakakaramdam ng kaunting pagkabahala sa aking dibdib. At kasabay nito, isang kaisipan ang sumagi sa aking isip. Kung mapapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi kaya ang biyaheng ito ay magiging mas mahirap kaysa sa inasahan ko. Matapos lumabas ng airport, hindi nawala ang kakaibang pakiramdam na iyon, sa halip ay naging katiyakan. Sinabi ko sa sarili ko na magiging maayos ang lahat kapag nasanay na ako, ngunit agad na nadurog ang pagkakalang iyon. Sa unang restaurant na pinasukan ko, nawalan ako ng salita.
may magatirang pakain pa nga nakaraang customer sa lamesa at kalat-kalat ang mga mumo sa sahig. Isang sulyap lang ang ibinigay sa akin ng waiter at tahimik niya akong pinilit na umorder. Nang dumating ang pakain, hindi na bago ang aking impresyon. Magulo ang paglagay ng pinggan, walang paliwanag, at parabang ang tanging layunin ay ilabas lang ito. Ito ba ang normal? Bulong ko. Sa pagtingin ko sa palihik, nakita ko na ang ibang nga customer ay nakakaranas din ng parehong trato. Ang katotohanang walang nagulat ay lalong nagpatindi sa katotohanan. Mas nakakagulat pa ang tanawin sa labas ng tindahan. May mga basura sa kalye, at nakikita rin ang nga hayop na nagtitipon sa mga tirang pakain. Isang malakas na amoy ang nakalat, at nawala ang aking gana sa pakain. Tahimik na sinabi ng aking asawa, medyo pagod na ako. Ang isang salitang iyon ay puno ng pakalito at pagkabigo. Pareho kaming ngang nararamdaman, ngunit hindi agad ako nakasagot. Isang biyahe sana ito, ngunit walang sandaling ang kapayapaan sa aking puso. Sa halip, habang lumilipas ang oras, lalong dumarami ang stress. Sa panahong ito, malinaw kong naramdaman na ang karanasan dito ay hindi lamang pakakaiba sa kultura. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kamangang hotel, tahimik na nakatingin sa kisame. Dapat ay nagpapahinga ang aking katawan, ngunit ang aking nga ugat ay laging tensyonado, hindi ako makakilos. Mapalit tayo ng lugar, lumabas ang masalitang iyon mula sa akin nang halos hindi ko namamalayan. Agad namang tumango ang aking asawa, kahit hindi namin sabihin, naramdaman naming pareho ang limitasyon. Kinamagahan nagpasya kaming lumipat ng lungsod sa pamamagitan ng high-speed train. Ayon sa impormasyong nakuha namin, ipinagmamalaki nito ang pinakamataas na teknolohiya sa mundo. Inaasahan ko na kahit sa loob ng biyahe, makakapagpahinga kami. Ngunit hindi natagal ang pag-asang iyon, mahaba ang pila sa ticketing counter ng istasyon, ngunit napakabagal ng pausad. Kahit papalapit na ang aming turn, ang nga opisyal ay hindi na mamadali at patuloy lamang sa kanilang trabaho. Nang makuha namin ang tiket at lumabas sa platform, muli ako nawalan ng salita. Hindi malinis ang look ng tren, may mga dumi sa upuan, at kalat-kalat ang maliliit na basura sa sahig. Sa paligid, malalakas na usapan ang nakalat, at ang mga bata ay nagtatakbuhan sa pasilyo. Ito ba ang tren na may matas na rating? Bulong ko. Maaring magaling ito sa teknolohiya, ngunit ang kapaligiran na aktwal na nararanasan ay malayo doon. Sa labas ng bintana, may mayos na tanawin, ngunit ang aking puso ay hindi mapakali. Sa halip, lalong lumakas ang takot na pareho lang ang sitwasyon saan man kami mapunta. Sa panahong iyon, malinaw kong naramdaman na ang biyaheng ito ay patungo sa isang direksyon na lubos na kakaiba sa inaasahan ko. Nang dumating kami sa Maynila, mayroon pa akong kaunting pag-asa dahil narinig ko na ito ay isang internasyonal na lungsod. Siguro ay makakaranas kami ng ibang karanasan. Ngunit ang pag-akalang iyon ay tahimik na nawala sa sandaling lumabas kami ng istasyon. Sa harap ko, matatayo na gusali ang nakatayo at kung titinan sa labas, mukha itong isang maunlad na lungsod. Ngunit sa sandaling humakbang ako, ang bumulaga ay ang parehong realidad. Sa sidewalk, may mga sasakyang walang ayos na nakaparada. At sa pagitan nila, dumadaan ang matao at motosiklo. Walang humpay na tunog ng busina ang nakalat. May signal, ngunit halos walang sumusunod. Pareho pa rin? Bulong ko, habang may tahimik na gumuguho sa loob ng aking dibdib. Kahit na sumakay akong taxi, hindi na bago ang sitwasyon. Hindi malinaw ang presyo, walang paliwanag, at hindi nila inaalala kung naiintindihan namin. Sa restaurant, pareho rin ang pagtrato. Ang paraan ng pagkuha na order, ang paggain ng pagkain, ang kalagayan ng loob ng tindahan, lahat ay papatuloy ng nga naranasan ko. Tahimik na bulong ng aking asawa, mas madali siguro kung walang inaasahan. Wala akong may sagot sa mga salitang iyon. At sa sandaling iyon, napaktanto ko. Nagsisimula na akong makaroon na parehong impresyon sa Pilipinas. Kung titingnan sa mapa malapit ang Pilipinas sa Vietnam, at narinig ko na mayroon din itong bahagi na makatulad sa kultura. Kaya naman, ipinapalagay ko na lamang, siguro pareho lang. Ang pag-akalang iyon ay lubos na mababaliktad sa bandang huli, at hindi ko iyon naisip noong panahong iyon. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa Maynila, unti-unti kong lalong naging malinaw ang isang tanong. Bakit patuloy akong nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam? Kung titignan lamang ang pasilidad, hindi naman ito huli. Matatayo na gusali ang nakatayo, at mayos din ang sistema ang transportasyon. Ngunit bilang isang karanasan, tila mayroong hindi mapakaling pakiramdam. Hindi ko may paliwanag ng mayos ang dahilan. Sa paglalakad ko sa lungsod,
bawat isa ay walang paalinlangang sumusulong sa gusto nitong direksyon, hindi tulad ng pagsasayos sa paligid, tila mas inuna ang sariling bilis. Bilang resulta, ang pangkalahatang daloy ay nagugulo at laging may maliit na banggaan. Bigla kong naisip, hindi kaya ito ang lumilikhangang kakaibang tensyon? Tila ganun din ang nararamdaman ng aking asawa? Hindi naman lahat ay hindi sumusunod sa patakaran, ngunit walang pakakaisa, di ba? Nang marinig ko ang masalitang iyon, naintindihan ko. Oh, hindi naman ito ganap na kaguluhan, ngunit tila walang puwersa na napapanatiling ang kayusan sa kabuuan. Sa panahong ito, nasimula akong mapatanto na hindi lamang ito problema ng kapaligiran o pasilidad. Mayroong mas malalim na pagkakaiba sa mapapahalaga at kamalayan. At hindi ko pa alam na ang maliit na pagkaunawa na iyon ang magiging susi sa pagbabago ng aking magkaranasan. Sa totoo lang, habang papalapit ang eroplano sa Pilipinas, wala akong halos inaasahan. Napakalakas nga nakaraang karanasan, kaya sa isang banda, sumuko na ako na pareho lang din siguro. Habang nakapikit sa loob ng eroplano, tahimik akong nag-isip. Kung pareho lang din ang sitwasyon sa susunod, baka matapos ang biyaheng ito na puro pagod lang ang natira. Sa pag-akalang iyon, dahan-dahang lumapat ang eroplano. Ngunit mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang una kong naramdaman ay ang pagkakaiba sa hangin, malinis na hangin na walang bigat. Ang temperatura at amoy ay tila mayos, may kakaiba bulong ko. Sa pagsisimula kong maglakad sa pasilyo, ang kakaibang pakiramdam na iyon ay naging katiyakan. Ang sahig ay napakakinang na sumasalamin sa ilaw. At ang madingding ay malinis, wala akong makitang anumang gulo. At nang dumating kami sa immigration check area, lubos akong nawalan ng salita. Mayroong maraming tao na nakapila, ngunit tahimik ang espasyo. Walang natutulakan, walang sumisingit, walang natataas ng boses. Natural na pinapanatili ang distansya habang naghihintay. Ang tanawin ay napakaayos, at saglit kong nawalan ang pakiramdam ang realidad. Ito ba talaga ang parehong Asya? Nahuli ko ang sarili kong nagsasalita. Tumango rin ang aking asawa ng dahan-dahan, na may gulat sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, malinaw kong naintindihan. Ang aking naunang pag-aakala sa Asya, na inilalagay ko sa isang kategorya, ay lubos na mali. Pagkatapos ang immigration check, habang naglalakad sa loop ng airport patuloy akong nag-iisip. Bakit ganito kakaiba? Hindi lang dahil sa bagong pasilidad o malinis na gusali, mayroong pagkakaiba na hindi may paliwanag ng maiyon. Matapos obserbahan ng ilang sandali, napansin ko ang isang bagay. Ang lahat ay sumusunod sa paligid. Sa eskalator, natural na pumupunta sila sa isang tabi, at inilalaan ang pasilyo para sa mga nakmamadali. Bago ang turnstile, ang pila ay hindi nagugulo at sumusulong ng may parehong agwat. Sa loop ng tren, mahina ang usapan, at karaniwan ang pagiging maingat sa paligid, walang nakmamadali, walang nakbabantay. Ngunit lahat ay kumikilos sa parehong direksyon. Paano nila ito nagagawa ng natural? Bulong ko. Tahimik na sumagot ang aking asawa, siguro ito ang kanilang pamantayan sa buhay. Nang marinig ko ang salitang iyon, sa wakas ay naintindihan ko, dito, mas inuna ang kung paano makakaapekto sa paligid kaysa sa kung ano ang gusto mo. Dahil sa kamalayang iyon, lahat ay nakakagalaw, nang walang kahirap-hirap sa ilalim ng parehong patakaran, at bilang resulta, lumalabas ang katahimikan at kaayusan. Sa panahong ito, sa unang pagkakataon ay napansin ko, ang tunay na pagkakaiba ay hindi sa nakikita, kundi sa hindi nakikitang pamantayan mismo. Kahit pakalabas ng airport, napapatuloy ang pagkakaiba ng walang puto. Sa halip, habang lumilipas ang oras, lalong nagiging matindi ang pagkakaibang ito, ang naging susi ay nang may nahulog sa akin. Pagkalabas ko ang turnstile, nang ilagay ko ang kamay ko sa bulsa, napansin ko ang kakaibang pakiramdam. Wala ang pitaka ko, agad akong nanghina. Ang aking nakaraang karanasan ay sumagi sa aking isip. Sa ganoong kapaligiran, hindi na ito babalik. Agad akong bumalik sa daan na dinaanan ko. Ngunit saan man ako mahanap, hindi ko makita. Naalala rin ang aking asawa na tumitingin sa paligid. Mukhang imposible na. Nang marinig ko ang salitang iyon, halos sumuko na ako. Ngunit para matiyak, napunta ako sa malapit na information center. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, tumango ang staff ng may kalmadong ekspresyon, at agad silang nasimulang ma-verify. Ilang minuto ang lumipas, at isang hindi kapanipaniwalang sagot ang ibinigay. Nandito po sa amin. Saglit kong hindi naintindihan ang ibig sabihin.
Ang ibinigay sa akin ay ang aking pitaka. Kumpleto ang laman. Bakit ito ibinalik? Bulong ko. Hindi ito itinuring ng staff na isang espesyal na bagay at tinrato lang ako ng magalang. Sa sandaling iyon, malakas kong naramdaman. Dito, ang pagbabalik ng bagay na napulot ay hindi espesyal. Ito ay isang lipunan kung saan ang pagiging tapat ay karaniwan. Hinawakan ko ang aking pitaka at tahimik na nanatili sa aking kinatatayuan. Ang pagkakaiba na naramdaman ko ay naging tiyak sa sandaling ito. Simula sa pangyayari kung saan naibalik ang aking pitaka, malinaw kong maipaliwanag ang aking nararamdaman na kakaibang pakiramdam. Hindi ito pagkakaiba sa pasilidad o teknolohiya. Ito ay mas malalim na pagkakaiba sa pagkakabuo ng lipunan. Sa paglalakad sa lungsod, ang sagot ay lumilitaw saan man, malinis ang mga kalsada, dumarating ang mga tren sa oras, at natural na sinusunod ng mga tao ang kaayusan. Walang sinumang pumipilit, ngunit ito ay gumagana ng natural. Habang pinamamasdan ko ang tanawing iyon, naalala ko ang isang salita. Dati, sinabi ng isang banyagang mananaliksik na espesyalista sa pagpaplano ng lungsod, ang tunay na maunlad na lipunan ay hindi isang bansa na may mayos na infrastruktura. Ito ay isang bansa kung saan ang mismong paugalingang tao ang infrastruktura. Sa sandaling ito, lubos kong naintindihan ang ibig sabihin niyon. Sa Pilipinas, ang mga pasilidad ay auxiliary lang. Ang tunay na sumusuporta sa lipunan ay ang mismong pag-uugali ng tao. Halimbawa, hindi walang basura dahil maraming tagalinis. Dahil hindi natatapon ng basura ang mga tao. Hindi tahimik ang tren dahil sa mga patakaran. Dahil natural na ibinabahagi ang pagiging maingat sa paligid. Ito ba ang tunay na maunlad na bansa? Bulong ko. Tumango rin ang aking asawa ng tahimik. Dati, hinuhusgahan namin ang halaga ng isang bansa batay sa taas ng mga gusali o laki ng ekonomiya. Ngunit ngayon, sa wakas ay naintindihan namin kung gaano ito kababaw. At kasabay nito, lumitaw din ang dahilan kung bakit malakas ang impresyon ng mga tao sa buong mundo sa Pilipinas. Hindi ito sa pagiging magarbong, kundi sa pagiging perpekto ng hindi nakikitang bahagi. Matapos ang karanasang iyon, hindi ko maiwasang harapin ang isang tanong. Bakit may ganitong kaibahan? Masyado itong malaki para lang sabihing iba ang kultura. Sa paglalakad at pagmamasid sa lungsod, lumitaw ang isang karaniwang tema. Ito ay ang patuloy na kamalayan ng matao sa kanilang labas habang kumikilos. Halimbawa, kung may nakatayo sa tren, natural na ipaubaya ang upuan. Sa eskalator, inaayos ang posisyon upang makasabay sa daloy ng paligid. Maging sa maliliit na sitwasyon, halos walang tao na kumikilos para lang sa sariling kapakanan. Habang pinamamasdan ko ang tanawing iyon, naisip ko. Hindi ito aksidente, kundi isang kaugalian na nabuo sa mahabang panahon. Nang maglaon ay nalaman ko sa mga sosyologo sa ibang bansa, kilala ang Pilipinas bilang isang lipunan na may mataas na tiwala. Sa isang lipunan kung saan maraming tao ang kumikilos sa paakalang mayroong iba, mas napapanatili ang kaayusan ng hindi umaasa sa mapatakaran. Sa kabaliktaran, sa mga lipunan na may mababang tiwala, hindi mapapanatili ang kaayusan kung walang malakas na regulasyon at pagbabantay. Sinuri na ang pagkakaibang iyon ay lumilitaw sa lahat ng aspeto ang pang-araw-araw na buhay. Nang marinig ko ang paliwanag na iyon, lubos akong nasiyahan. Ang napakakaiba na nakita ko ay hindi mababaw. Ito ay resulta ng edukasyon, pagpapahalaga, at ang pangkalahatang pamantayan ng lipunan. At napansin ko ang isa pang tiyak na pagkakaiba. Ito ay kung magagawa ba ang parehong paugali kahit walang nakakakita. Sa bansang ito, hindi sumusunod sa patakaran dahil may nakakakita. Ang pagtalima sa patakaran kahit walang nakakakita ay isang pamantayan. Nang mapansin ko ang katotohanan ng iyon, tahimik akong huminga. Ang lumilihang ganitong kaibahan ay hindi madaling gayahin. Malinaw kong naintindihan na ito ay nakaugat sa mas malalim na bahagi. Matapos ang sunod-sunod na mga karanasang iyon, naramdaman kong tahimik na gumuguho ang aking mananaw ng paakala. Hindi lang ito patataka, kundi parang binabago ang mismong papapahalaga. Dati, hinuhusgahan ko ang yaman at kausayan ng isang bansa batay sa nakikita. Matatayo na gusali, maunlad na lungsod, laki ng ekonomiya. Naniwala ako na ang malinaw na tagapapahiwatig na ito ang batayan sa pagsukat ng halaga. Ngunit ang paakalang iyon ay lubos na nabaliktad. Ang naranasan ko sa Pilipinas ay hindi ang mga mababaw na bagay na iyon. Sa halip, ito ay ang patitipon ng hindi nakikitang bahagi. Ang patakaran na sinusunod kahit walang nakakakita. Ang pagiging maingat na ginagawa ng walang inaasahang kapalit, at isang lipunan kung saan ang ngayon ay hindi espesyal, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay.
Tahimik akong bumulong, hindi ito basta paglalakbay. Mukhang ganon din ang nararamdaman ng aking asawa. Parang nandito tayo para matuto. Lubos akong tumango sa masalitang iyon. Hindi ko namalayan, ang aking naunang paakala na pareho lang dahil parehong Asya ay nawalan ng tuluyan. Sa halip, napansin ko ang aking sarili na tinitignan ang bansang ito mula sa ibang pananaw. Hindi lang ito isang destinasyon nege turista. Ito ay isang lugar kung saan mararanasan ang mismong paraan ng lipunan. At ang pagkaunawang iyon ay tahimik na lumawa sa loob ko. Ang nga pamantayan na akala ko ay karaniwan ay hindi absolute. Sa halip, nalaman ko sa biyahang ito kung gaano ito kababaw. Sa sandaling ito, malinaw kong naramdaman na hindi nababalik sa dati ang aking mga pagpapahalaga. Nang isulat ko ang aking karanasan pagkatapos kong bumalik, sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang ganitong reaksyon. Sinulat ko lang ang mga pagkakaiba na naramdaman ko, ngunit sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ng pagpost, na simulang mapuno agad ang comment section. At ang nilalaman nito ay lubos na kakaiba sa inaasahan ko. Sa wakas ay naintindihan mo rin? Kapag pumunta ka sa Pilipinas, may babalik mo ang pakiramdam ng pagtitiwala sa tao. Ito ang tunay na maulat na bansa. Sunod-sunod na dumating ang nga komento. Kabilang sa mga ito, ang isa na pinaka-memorable ay ang komento ng isang banyagang user. Hindi perpektong bansa ang Pilipinas, ngunit ito ay isang bansa na nagpapaalala sa atin kung paano dapat mamuhay ang tao. Nang makita ko ang linyang iyon, hindi ako nakatingin sa screen ng matagal. Nagsimula ring sipiin ang nga opinyon ng mga eksperto. Ang nga sosyologo at urban researchers ay binanggit ang mataas na tiwala sa lipunan at ang self-regulating na kaayusan bilang mga katangian ng Pilipinas. Ang isang lipunan na gumagana kahit na may kaunting patakaran ay isang maunlad na lipunan. Ang isang lipunan na nabubuo sa pamamagitan ng panlup na kamalayan sa halip na pagbabantay ang pinakamalakas. Maraming ganong pagsusuri ang nakakuha nga maraming simpatya. Habang pinagmamasdan ko ang daloy na iyon muli kong naramdaman. Hindi lang ito isang impresyon sa paglalakbay, dahil maraming tao ang mayroong parehong kakaibang pakiramdam at tanong, kaya ganito kalakas ang reaksyon. At kasabay nito, napansin ko rin ang isa pang katotohanan. Hindi lumaganap ang kwentong ito dahil ito ay espesyal. Sa halip, ito ay umalingaw-naw dahil sa totoo lang ito ang nararamdaman ng maraming tao. Tahimik akong huminga at naisip, hindi lang ito ang aming karanasan. Ang mataw sa buong mundo ay nakarating sa parehong sagot sa iba't ibang paraan. Sa unang pagkakataon malinaw kong naintindihan ang katotohanan iyon. Matapos basahin ang lahat ng reaksyon, hindi ako nakapagsalita ng matagal. Ngunit tahimik ko naramdaman ang isang emosyon na lumalaganap sa aking isipan. Hindi ito pagtataka o damdamin, kundi ang pagkaunawa sa mga bagay na hindi ko napansin. Ang mga tanawin na nakita ko sa Pilipinas ay hindi espesyal. Ang nga taong tahimik na nakapila sa istasyon, ang kapaligiran kung saan natural na naibabalik ang manawawalang bagay. Ang napatakaran na sinusunod kahit walang nakakakita. Lahat ng iyon ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, ngunit mula sa labas, hindi iyon karaniwan. Sa halip ito ay isang lipunan na gumagana sa isang napakataas na antas. Nang mapansin ko ang katotohanan iyon, dahan-dahang uminit ang aking dibdib. Dati, inaalala ko lang ang mapahuhusga mula sa labas at ang mga nakikitang pamantayan. Aling bansa ang maulat, aling bansa ang mahusay, paulit-ulit akong nagahambing. Ngunit ang tunay na may halaga ay naroon sa mas tahimik at hindi kapansin-pansing lugar ang kilos ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagiging maingat na natural na ginagawa para sa iba ay natipon-tipon at bumuo ng isang lipunan. Sa wakas, naintindihan ko ang katotohanan iyon at kasabay nito lubos kong naisip, hindi napapansin ng mga tao sa bansang ito ang kanilang sariling halaga dahil napaka-ordinaryo na hindi nila namamalayan ang kanilang kahanga-hanga. Ngunit mula sa labas, ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki at hindi madaling gayahin. Sa huli, isinulat ko, ang Pilipinas ay hindi isang espesyal na bansa. Ito ay isang bansa na natural na patuloy na ginagawa ang mabagay na mahalaga bilang tao. Nang matapos kong isulat ang masalitang iyon, sa unang pagkakataon ay naintindihan ko ng lubos ang kahulugan ng biyaheng ito. Na-subscribe at na-like mo na ba ang aming channel? Bago mo makalimutan, paki-subscribe at i-like ang aming channel. Automatikong ipapakita sa iyo ang mga video na akma sa iyo kaya inirekomenda ito. At kung i-like mo ang video, lalabas ang hype button sa ibaba, kaya paki-hype at suportahan din kami. Sa panahong iyon, hindi ko maiwasang sabihin, ang papunta sa Pilipinas ay baka isang pagkakamali.
Matapos iwanan ang Korea kung saan ako nanirahan ng maraming taon, dapat ay bumalik na ako sa isang tahimik na buhay. Ang 10 taong pamumuhay na nagsimula dahil sa trabaho nga aking asawa ay hindi madali at sa isang banda patuloy akong natiis. Ngunit nang makita ko ang katapusan, lubos akong nakaramdam ng ginhawa na sa wakas ay makalaya na ako. Dapat ay bumalik kami sa Germany. Dapat ay mabawi namin ang isang tahimik at maayos na buhay sa aming pamilyar na bansa. Ngunit ang planong iyon ay lubos na nabago dahil sa isang salita mula sa aking anak. Magpapakasal ako sa isang Pilipino. Sa sandaling iyon, blanko ang aking isipan. Bakit Pilipino? Para sa amin napagod na sa buhay sa Korea, ang papiling manirahan muli sa Asya ay hindi naisip. Sa totoo lang, halos wala akong inaasahan sa Pilipinas. Dahil malapit ito sa Korea, ipinapalagay ko na lamang na makatulad ang kultura at kapaligiran. Sa madaling salita, naramdaman ko na ito ay isang lugar na extension ng mamahihirap na araw. Gayunpaman, hindi ko kayang piling mamuhay ng malayo sa aking anak. Pagkatapos ang pag-isip, nagpasya kaming lumipat sa Pilipinas. Ngunit halos wala kaming paasa sa desisyong iyon. Hindi kaya pipilitin kaming magtiis muli. Hindi kaya magdurusa kami muli dahil sa pagkakaiba sa kultura. Sa paakalang iyon, bumaba ako sa Pilipinas at hindi ko maiwasang sabihin ang salitang iyon, ang papunta sa Pilipinas ay baka isang pagkakamali. Sa pagbabalik tanaw sa aking buhay sa Korea, ang natira sa akin ay hindi masayang alaala, kundi ang naipon na kakaibang pakiramdam at pagod. Ang una kong lubos na naramdaman ay ang kalinisan ng lungsod. Nang lumabas ako ng airport at papunta sa sentro ng lungsod, hindi ko maiwasang pagdudahan ang aking mata. Kalat-kalat ang mga lalayan ng pagkain at plastic bottle sa gilid ng kalsada at natambakan pa ang basura sa paligid ng basurahan. Isang tanawin na hindi mo makikita sa Germany, at ang tanong na bakit walang namamalasakit ay lumaganap. Unti-unti kong naintindihan na hindi ito pansamantala, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang pakiramdam na may malilipit naman siguro ay lumaganap at halos walang tumitingin sa basura. Sa bawat pagkakataon nakakaramdam ako ng counting stress at ito ay naipon. Bukod pa rito, ang napahira sa akin ay ang kalagayan ng mapampublikong palikuran. Paghalabas ng mga lugar tulad ng shopping malls, biglang nababago ang sitwasyon. Basang-basa ang sahi, kalat-kalat ang mga basura, at hindi bihira ang sitwasyon kung saan ka mapapahinto. Bakit ganito kakaiba? Unti-unting naging pagkadismaya ang tanong na iyon. At isa pa sa malaking problema ay ang asal nga tao. Sa mga pampublikong lugar at commercial facilities, maraming tao ang nag-usap ng malakas, at hindi mo gaanong maramdaman ang pagiging maingat sa paligid. Making sa pila, may nakutulakang, at paulit-ulit akong natataka sa pagkakaiba ng pakiramdam ng pagpila. Siyempre kung iba ang bansa, iba rin ang kultura. Akala ko, naiintindihan ko iyon sa aking isip. Gayunpaman, ang maliliit na kakaibang pakiramdam na pauli-uli sa pang-araw-araw na buhay ay tiyak na nakapagod sa aking puso. Hindi ko namalayan, mas nakatuna ako sa pagtitiis kaysa sa pagsasanay. Habang tumatagal ang buhay ko sa Korea, ang kakaibang pakiramdam na iyon ay malinaw na naging pasanin. Mayroong tiyak na naipon na hindi lamang may paliwanag ng pagkakaiba sa kultura. Lalo kong naramdaman ang prioridad ng pag-ugali enega ay mega tao. Maging sa pagsakay ng bus o sa pagdaan sa revolving door, mas nakikita ang paggalaw ang ako muna kaysa sa mauna ka. Maging sa pila, may natutulakan, at paulit-ulit akong pinag-isipan. Bakit sila ganun kabilis? Sa Germany, ang pagtulak sa iba para lang mauna ay itinuturing na nakakahiya. Malakas ang pakiramdam ng pagkakaisa sa paligid, kaya natural na nakaugat ang kultura ng pagpila. Ang pagkakaibang iyon ay mas malaki kaysa sa inasahan ko. Mas nakakagulat pa ang agwat sa lungsod. Sa sentro ng lungsod, may mamagagarang gusali, at mula sa labas, muha itong isang buhay na lungsod. Ngunit sa sandaling pumasok ka sa isang eskinita, biglang nagbabago ang kapaligiran at lumilitaw ang nga lugar na hindi mayos. Bakit may ganitong kaibahan? Hindi nawala ang tanong na iyon. At ang naging susi ay ang problema sa infrastruktura. Ang lugar na tinitiran namin ay may matarik na kalsada at mapanganib ang istruktura nito na nakahilik sa magkabilang gilid. Sa bawat paglakad, nayayanig ang aking katawan at napipilitan akong magtuon sa pagbalanse. Sa una, biro lang namin ito, ngunit unti-unti itong naging isang seryosong problema.
Dahil sa patuloy na paglalakat sa daang iyon, sumakit ang nga binti at balakang ng aking asawa at nagsimulang maapektuhan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Dapat ba kaming magpatuloy na manirahan dito? Ang tanong na iyon ay unti-unting naging katiyakan. Para sa amin, hindi na naangkop ang kapaligirang iyon. Nang unti-unting lumala ang kalusugan ng aking asawa, isang konklusyon ang nabuo sa amin. Hindi kami makapapatuloy ng buhay dito. Sa bawat paglakat sa nakahili na kalsadang iyon, malinaw na nababago ang ekspresyon ng aking asawa. Sa una, akala ko ay pagod lang, ngunit kalaunan ay nagsimula siyang magreklamo ng sakit sa binti at balakang, at naapektuhan na ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Para sa amin na tumatanda na, hindi biro ang ganitong uringang kapaligiran. Lumipas na ang yukto kung saan kaya naman kahit mahirap, nang makita ko ang kanyang kalagayan, malinaw kong naramdaman. Hindi ito isang lugar kung saan kami makakapamuhay ng payapa. Mukhang ganun din ang nararamdaman ng aking asawa, at isang araw, tahimik siyang nagsabi, sapat na siguro. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, nawala ang aking pag-alinlangan. Dumating na ang oras upang tapusin ang 10 taong buhay na pinapatuloy namin, natural kong natanggap iyon. Napasya kaming bumalik sa Germany. Bumalik sa lugar kung saan kami nararapat, at mabawi ang isang tahimik at mayos na buhay. Ito ang tila pinaka-natural na pagpipilian para sa amin. Sa wakas ay matatapos na ang mahabang araw ng pagtitiis. Sa panahong iyon, gumaan ang aking puso. Hindi na kailangang magtiis, hindi na kailangang pigilan ang sarili para lang umayon sa kapaligiran. Sa paisip na iyon, sa wakas ay nakaharap na ako sa hinaharap. Isang araw habang naghahanda kami para bumalik sa Germany, tahimik na nagsimula ang aking anak, Papa, Mama, may sasabihin ako. Agad kong napansin na kakaiba ang tono ng kanyang boses. May naisip akong hindi magandang mangyayari. At sa sumunod na sandali, nawalan kami ng salita sa mga lumabas sa kanyang bibig. Mapapakasal ako sa isang Pilipino. Saglit na tila huminto ang oras, natagal pa bago ko naintindihan ang sinabi niya. Para sa amin na hindi man lang nakarinig na may kasintahan ang aming anak, napakabigla ng pagtatapat na iyon. At lalong lumaganap ang pagkagulat dahil sa katotohanang Pilipino ang kanyang kasintahan. Bakit Pilipino? Bakit ngayon? Puro tanong ang nasa aking isip, at hindi agad ako nakapagsalita. Habang pinagmamasdan ang aming reaksyon, nagpatuloy ang aking anak, sa tingin ko, maninirahan ako sa Pilipinas. Ang isang salitang iyon ang naging tiyak. Ang aming hinaharap na dapat ay bumalik sa Germany ay biglang hinila sa ibang direksyon. Hindi ko maiwasang tingnan ang mukha ng aking asawa, nakita kong naguguluhan din siya. Sa totoo lang, malakas ang pagtutol ko sa pagbalik sa Asya. Napakalaki ng 10 taon sa Korea. Hindi kaya maulit ang parehong paghihirap, hindi kaya magdurusa muli kami dahil sa pagkakaiba sa mga pagpapahalaga, biglang bumulaga ang ganoong nga pagkabahala. Gayunpaman, seryoso ang aking anak. Mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na hindi niya ito sinasabi ng basta-basta. Hindi ko siya lubos na mapigilan sa oras na iyon. Hindi ko kayang basta na lang tanggihan ang katotohanang napapasya ang aming pinakamamahal na anak para sa kanyang sariling buhay. At hindi ko namalayan, napilitan kaming gumawa ng malaking desisyon. Mamumuhay ba kami nang malayo sa aming anak o susugot muli sa hindi pamilyar na kapaligiran? Hindi pa namin alam sa panahong iyon na ang desisyong ito ang lubos na magbabago sa aming buhay. Mula nang marinig ang salita ng aking anak, patuloy na nanatili sa akin ang isang tanong, mayos ba talaga ang Pilipinas? Para sa amin na nakaranas ng buhay sa Korea, kailangan naming maging maingat sa pamumuhay sa Asya. Hindi nawala sa aming isip ang kakaibang pakiramdam at stress na naranasan namin. Sa totoo lang, halos wala akong inaasahan sa Pilipinas. Dahil sa geograpikal na kalapitan at malalim na ugnayan sa kasaysayan, naisip namin na magkatulad ang kultura at kapaligiran. Sa madaling salita, malakas ang aking preconception ng mga problemang naramdaman ko sa Korea ay naroon din na nagbago lang ng anyo. Mukhang ganon din ang nararamdaman ng aking asawa at isang araw, tahimik siyang nagsabi, baka maulit na naman ang parehong bagay. Wala akong may sagot sa mga salitang iyon dahil wala akong may pakitang ebidensya na hindi. Gayunpaman, hindi na bago ang desisyon ng aking anak. Nakikita na niya ang buhay sa Pilipinas at seryoso siyang naisip tungkol sa kanyang hinaharap. Siguro ay naintindihan niya ang aming magkapakabahala. Gayunpaman, pinili niya ang kanyang sariling buhay. Nang makita ko ang kanyang kalagayan, unti-unting nabago ang aking pag-isip. Dapat ba akong tumanggi agad dahil lang sa pagkabahala?
Tama ba nahusgahan ang Pilipinas batay lamang sa aming sariling karanasan? Wala akong sagot, ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi ko maisip ang isang hinaharap na mamumuhay ng malayo sa aking anak. Gaano man kalaki ang pagkabahala, gaano man kalaki ang pagkaalinlangan, gusto kong piling manatiling pamilya. Ang pag-isip na iyon ang naktula sa huling hakbang. Kaya naman, napasya kaming lumipat sa Pilipinas, isang paalis na puno ang pagkabahala sa halip na paasa. Nang dumating kami sa Pilipinas, ang una kong naramdaman ay ang kakaibang pakiramdam na taliwas sa lahat ng aking inaasahan. Hindi ito sama-samang kahulugan, kundi isang maayos na tanawin na napagulo sa akin. Pakalabas ko ngang airport, paulit-ulit kong nilibot ang aking paningin. Walang ni isang basura sa sahig, ang galaw ngam nga tao ay tila kalmado, at walang nararamdamang pagmamadali. Bakit napunta lang kami sa malinis na lugar, sinabi ko sa sarili ko. Sa anumang bansa, madalas na maayos ang airport. Ang problema ay sa pang-araw-araw na buhay pagkatapos nun. Sumakay kami ng tren mula sa airport patungo sa sentro ng lungsod. Doon, lalo kaming nagulat. Wala talagang basura sa loob ng tren. Ang sahig at upuan ay tila bagong linis. Hindi ko maiwasang hanapin ang basurahan. Ngunit ang nakita ko lang ay isang maliit na nakalagay sa isang hindi kapansin-pansing lugar at halos walang laman ang loob. Bakit ito nananatiling malinis? Hindi nawala sa aking isip ang tanong. Mas nakakagulat pa ang pag-ugali ng gataw. Halos walang nakakalat ng pagkain sa loob ng tren, at karamihan ay tahimik na nagpapahinga. Mahina ang usapan, at ang pangkalahatan ay nababalutan ng kalmado na hangin. Lubos itong kakaibasam nga nakasanayan kong makita sa Korea. Doon, maraming kumakain at umiinom habang naglalakbay, at karaniwan ang maingay na kapaligiran. Ngunit dito, wala ang karaniwang iyon. Nagulat ako sa pagkakaibang iyon, ngunit kasabay nito, nagsimula akong mapagtanto. Baka iba ito sa Asia na kilala ko, hindi ko pa alam sa panahong iyon na ang maliit na kakaibang pakiramdam na iyon ay magiging malaking katiyakan. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman ko sa tren ay unti-unting naging isang katiyakan. Iba ang bansang ito sa pinakabuot. Ang dahilan kung bakit ko ito napansin ay nang obserbahan ko ang natural na paugali ng matao. Minsan nakita ko ang isang nanay na nagbibigay ng candy sa kanyang maliit na anak. Masaya namang binuksan ng bata ang wrapper, ngunit agad na kinuha ng nanay ang basura at natural na inilagay sa kanyang bag. Hindi ko maiwasang mamangha, hindi dahil walang tapunan, kundi dahil ang pag-iisip na iuwi ang basura ay pamantayan na. Nagulat ako sa pagkakaiba sa kamalayan. Nang tanungin ko ang aking anak, sinabi niya sa akin na sa Pilipinas, dahil sa kakaunting basurahan, karaniwan na ang iuwi ang sariling basura. Sa madaling salita, ang responsibilidad sa pagprotekta sa kapaligiran ay hindi ipinaubaya sa iba, kundi inaako mo. Nang marinig ko ang kwentong iyon, naintindihan ko agad, kaya naman nananatiling malinis ang lungsod. At isa pa sa nagpagulat sa akin ay ang katahimikan sa loob ng tren. Walang nag-ingay, at halos walang nagtataas ng boses ng higit sa kinakailangan. Kahit may nag-usap, mahina ang kanilang boses at halata na sila ay maingat sa paligid. Para bang mayroong hindi nakikitang patakaran. Sinabi ang aking anak, hindi naman ito patakaran pero normal lang na maging maingat para hindi makaabala sa iba. Nang marinig ko ang salitang iyon, lubos akong nasiyahan. Hindi ito pinipilit, ngunit lahat ay kumikilos sa parehong paraan. Ito ay patunay na ito ay nakaugat bilang isang pagpapahalaga, hindi lamang isang patakaran. Lubos itong kabaliktaran sa pakiramdam na ako muna na naramdaman ko sa Korea. Dito ang pag-isip na unahin ang iba ay karaniwan. Ang pagkakaibang iyon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa panahong ito malinaw kong naintindihan. Ang kalinisan at katahimikan ng Pilipinas ay hindi aksidente. Mayroong tiyak na dahilan na nabuo mula sa pinasama-samang kamalayan ng bawat tao. Ang pagkakaiba na naramdaman ko sa tren ay simula pa lamang. Habang patuloy akong naglalakbay sa Pilipinas, lalo akong nakakita na nakakagulat na tanawin. Ito ay nangyari sa pagsakay ng bus. Nang dumating ang bus sa hintuan, hindi ko maiwasang mapahinto. Walang sinumang nagsabi, ngunit natural na bumuo ng pila ang matao at tahimik na naghintay. At hindi kailanman nagugulo ang pila. Ang mahuling dumating ay walang pag-alinlangang pumila sa dulo at walang nakikitang nagtutulakan. Bakit walang nagmamadali? Bulong ko. Sa Korea, maraming beses kong nakita ang mga tao na biglang kumilos ng sabay-sabay kapag sumasakay ng bus at sinusubukang unahan ang iba. Napakalinaw ng pagkakaibang iyon at mas nakakagulat pa ang pagbaba.
Dahan-dahang bumaba ang mataw, at sa huli may mayumuko ng bahagya sa driver o nagpasalamat. Sa sandaling makita ko ang tanawing iyon, nawalan ako ang salita. Dahil sa napaka-natural na papapakita pasasalamat sa pampublikong serbisyo. Mukhang ganun din ang nakita ng aking asawa, at mahina siyang nagsabi, hindi lang ito problema sa edukasyon. Tiyak na totoo iyon, hindi lamang sa pagsunod sa patakaran ng bawat isa mabubuo ang kaayusan na ito. Naramdaman ko na ito ay umiiral dahil ang buong lipunan ay patungo sa parehong direksyon. Nang maglaon ay nalaman ko ang Pilipinas ay itinuturing din ng banyagang eksperto bilang isang bansa na may napakataas na tiwala sa lipunan. Dahil sa kamalayan ni pagtitiwala sa isa-isa at sa pagtalima sa patakaran bilang isang pamantayan, napapanatili ang kaayusan ng walang sapilitang pagbabantay o papilit. Ang sistemang iyon ay lumilitaw sa lahat ng aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa panahong ito malinaw kong naramdaman, hindi lamang ito pagkakaiba sa asal. Ang mismong kondasyon ng bansa ay iba. Isang araw habang napapatuloy ang tahimik ng mga araw na iyon, isang hindi malilimutang pangyayari ang naganap sa amin. Ito ay nagsimula sa isang sandali ng pagpapabaya, nang umuwi ang aking asawa mula sa labas, biglang nagbago ang kanyang mukha, wala ang pitaka ko. Sa isang salitang iyon, biglang bumalot ang tensyon sa hangin. Paulit-ulit kong sinuri ang bulsa ng jacket, ang loop ng kanyang bag, at ang lahat ng lugar na maaari kong isipin, ngunit wala ito saan man. Ang katotohanang nahulog ito sa kung saan ay malinaw. Agad kong naisip ang pinakamasamang kalalabasan. Sumagi sa aking isip ang aking karanasan sa Korea, hindi na ibabalik ang nawawalang bagay. At kung sakaling makita man mababa ang posibilidad na kumpleto pa ang laman, iyon ang aming realidad. Mukhang ganun din ang iniisip ng aking asawa at nanatili siyang tahimik ng matagal at mahina siyang nagsabi hindi na siguro babalik. Ang kanyang boses ay puno ng pakadismaya. Hindi lamang pera ang nawala, mayroon din itong ID at magkakart. Sa pag-iisip ng proseso ng reissuance at ang abala sa panahong iyon, parang lulutang ako. Bakit hindi ko napansin? Saan ko ito nahulog? Ang damdamin ng pagsisisi sa sarili at ang hindi maiwasang realidad ay mabigat. Pakiramdam ko gumuho ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman ko mula nang dumating ako sa Pilipinas. Pareho pa rin kaya sa lahat ng bansa. Sa huli, kailangan lang bang maging maingat sa sarili? Ganoong mga kaisipan ang umikot sa aking isip. Saglit kaming nawalan ng salita at nanatili sa aming kinatatayuan. Hindi ko pa rin malilimutan ang katahimikan noon. At hindi pa namin alam na ang pangyayaring ito ang magiging sanhingang malaking pagbabago sa aming pagpapahalaga sa isang paraan na hindi namin inaasahan. Nang sumunod na araw matapos kaming sumuko, isang tawa sa telepono ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Walang pag-aalinlangan kong sinagot, ngunit sa sandaling marinig ko ang nilalaman, nawalan ako ang salita. Naihatid na po ang inyong pitaka. Saglit kong hindi naintindihan ang sinasabi. Naihatid? Ibig sabihin, nakita na? Hindi ko maiwasang itanong, sigurado po ba kayong sa amin yan? Kalmado namang kinumpimangang kausap ang mga detalye at ipinaliwanag, walang duda. Ito ang pitaka na nahulog ng aking asawa. Nang hindi makapaniwala, nagpunta kami sa itinalagang lugar. Ito ay isang police station. Papasok namin, sinalubong kami ng isang pulis na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ang formal na proseso, nang kunin namin ang pitaka na inabot sa amin na pahinga kami, kumpleto ang laman. Ang pera at mga card, lahat ay nasa orihinal na kalagayan at walang anumang bakas ng pagkamkam. Hindi ko maiwasang tingnan ang mukha ng aking asawa. Siya rin ay nawalan ng salita. Bakit? Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Maaring sinasabi lang na may nakapulot at nakabalik, ngunit para sa amin, ito ay isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Dahil sa aming karanasan sa Korea, naintindihan namin ang hindi karaniwan ng sitwasyong ito. Kung walang nakakakita, maari itong kunin. Ngunit hindi nila ginawa iyon, ang katotohanan iyon ay malakas na umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Tahimik na nanatili ang aking asawa ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay yumuko ng tahimik, hindi sa pulis na nasa harap niya, kundi sa mga tao sa bansang ito. Nang makita ko ang kanyang kalagayan, sa unang pagkakataon ay napansin ko, wala pala kaming naintindihan. Sa bansang ito, natural na pinapanatili ang pagiging tapat. Hindi ito espesyal na bagay, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan iyon ang tahimik na nakbaliktad sa aming manaunang paakala. Simula nang mangyari ang tungkol sa pitaka, mayroong malinaw na nakbagos sa amin. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman namin ay unti-unting naging pakaunawa. Muli kong naisip,
Bakit natural na nangyayari ang ganoong mga bagay sa Pilipinas? Hindi ito may paliwanag ng nga nakikitang patakaran o parusa. Pakiramdam ko, mayroong mas malalim na bagay. Sa Pilipinas, hindi kumikilos ng tama dahil may nakakakita, kundi may natural na nakaugat na kamalayan na dapat kumilos ng tama kahit walang nakakakita. Tila lumaganap iyon sa buong lipunan. Sa madaling salita, ang kaayusan ay hindi ibinibigay mula sa labas, kundi sinusuportahan mula sa loob. Napansin ko na ang pakakaibang iyon ang lumihang nga napakalaking agwat. Lubos itong kabaliktaran sa pakiramdam na ako ang makikinabang na naramdaman ko sa Korea. Dito, ang pagiging maingat sa iba at ang papapanatili and pakakaisa sa paligid ay natural na paugali. Bilang resulta, napapanatili ang kalinisan at katahimikan ng lungsod. At nangyayari rin ang mga bagay tulad ng pagbabalik ng mga nawawalang gamit. Pakiramdam ko, lahat ay nakakonekta sa isang linya. Sa panahong ito, sa unang pagkakataon ay pakiramdam ko ay nahawakan ko ang esensya ng Pilipinas. Hindi ito ang mababaw na impresyon, kundi ang pag-isip at mga papahalaga sa likod nito. Ito ay isang bagay na hindi nakikita sa maikling panahon. Ngunit kapag napansin mo na, makikita mo ang pagkakaibang iyon sa lahat ng aspeto. Hindi lang maayos ang bansang ito, bulong ng aking asawa. Pareho kami ng nararamdaman. Tahimik, mahinhin, at hindi kapansin-pansin, ngunit isang lipunan na tiyak na gumagana. Sa wakas, nagsisimula na kaming mapansin ang lakas na iyon. Ang nagpatibay sa pagkaunawang iyon ay isang pangyayari sa isang hotel. Gumamit kami ng ilang nga accommodation upang makita ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ngunit ang karanasang iyon ay malakas pa ring nakaukit sa aming isipan. Sa sandaling humabang kami sa lobby, agad na lumapit sa amin ang isang staff na babae. Magandang araw po. Tutulungan ko po kayo sa inyong bagahe. Kasabay ng nga salitang iyon, natural siyang kumilos upang tanggapin ang aming bagahe. Walang sapilitang pakiramdam at isang maingat na patrato na hindi kapansin-pansin. Hindi ko maiwasang sabihin ayos lang, ngunit ang kanyang malambot na tugon ay napatigil sa akin. Para bang naintindihan niya ang lahat ng aming sitwasyon sa tamang oras. Napakabilis ding ng proseso ng check-in. Ang nga kinakailangang paliwanag ay maikli at madaling intindihin ngunit mayroon itong pagiging maingat na hindi nakdudulot ng pagkabahala. Mas nakakagulat pa ang isang natural na salita pagkatapos nun. Nang tahimik akong bumulong, medyo nauhaw ako, agad na nag-react ang staff. Dadalan ko po kayo ng tubig. Nagulat ako sa paraan ng pagpapanatiling ng distansa. Kinuha niya ang boses na halos hindi marinig at tahimik na nagbigay ng kinakailangang mungkahi. Naramdaman ko na hindi lamang ito serbisyo. Ito ay ang kakayahang intindihin ang kalagayan ng iba at kumilos ng maaga. Nakapanatili na rin kami sa mga luxury hotel sa Korea, ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganito kanatural at walang pilit na pagtrato. Nang maglaon sinabi rin ng aking asawa, hindi ito magagawa ng manual. Tiyak na totoo iyon. Hindi mabubuo ang ganitong kapaligiran kahit na maayos lang ang formalidad. Para sa akin, nakakagulat ang katotohanan ang ganitong pagiging maingat ay hindi espesyal sa Pilipinas, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa panahong ito, malinaw naming naramdaman, ang bansang ito ay hindi lamang maginhawa at mayos. Ang mismong paraan ng pakikipag-ugnayan ng nga tao ay lubos na kakaiba. Nang masanay na kami sa buhay sa Pilipinas, bigla kong naalala ang unang salitang lumabas sa aking bibig. Ang papunta sa Pilipinas ay baka isang pagkakamali. Nung panahong iyon, pinaharian ako ng pagkabahala at preconception. Dahil sa napakalakas na karanasan sa Korea, ipinapalagay ko na tiyak na may parehong problema na naghihintay. Ngunit ngayon, ang kahulugan ng salitang iyon ay lubos na nabago o sa isang banda, baka ito ay isang pagkakamali. Dahil dapat ay bumalik kami sa Germany, mamumuhay ng payapa sa isang pamilyar na kapaligiran. Iyon ang akala namin ay ang natural na hinaharap. Ngunit sa papunta sa Pilipinas, lubos na nabago ang hinaharap na iyon. Mas naramdaman namin na mas maganda ang buhay dito kaysa sa lugar na dapat naming balikan. Ganon din ang nararamdaman ng aking asawa. Isang araw, tahimik siyang nasabi, wala na akong makitang dahilan para bumalik sa Germany. Nang marinig ko ang nasalitang iyon, hindi ko maiwasang matawa. Dapat ay gusto kong bumalik, ngunit ngayon, wala na ang damdaming iyon. Ang buhay sa Pilipinas ay lubos na lumampas sa aming inaasahan.
Ang malinis na kapaligiran, ang maayos na infrastruktura, at higit sa lahat, ang mataas na kamalayan ng nga tao. Ang lahat ay nakaisa at lumihangang isang pang-araw-araw na buhay kung saan kami makakapamuhay ng payapa. Kaya naman ang salitang pagkakamali na naramdaman ko sa simula ay ironically na tama. Napakaganda ng buhay sa Pilipinas kaya't nabigo ang aming plano na bumalik sa Germany. Sa panahong ito, malinaw kong naintindihan. Hindi kami gumawa ng maling pagpipilian. Sa halip, hindi sinasadya, nakarating kami sa pinakamahusay na pagpipilian. Sa pagbabalik tanaw sa mga ito, lubos na nabago ang aming nga papahalaga. Ang buhay sa Pilipinas na puno ang pagkabahala sa simula ay naging isang lugar na lubos naming mapagkakatiwalaan. Walang ginagawang espesyal na bagay. Ngunit ang lungsod ay malinis, ang nga tao ay kalmado, at ang lipunan ay tahimik na gumagana. Ngayon malinaw kong masasabi na ang dahilan ay nasa kamalayan ng bawat Pilipino. Hindi dahil may nakakakita, kundi dahil sa pag-ako ng responsibilidad sa sariling pagugali, at natural na pagpili na hindi makaabala sa iba. Ang pagtitipon ng nga iyon ang lumilihan ng kaayusan at seguridad. Sa wakas ay naintindihan ko rin ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga banyagang eksperto ang Pilipinas bilang isang bansa na may napakataas na tiwala sa lipunan. Hindi lang sistema o mekanismo kundi ang mismong tao ang sumusuporta sa lipunan. Sa tingin ko, iyan ang tunay na lakas ng bansang ito. Dati, ipinagpalagay namin na ang Pilipinas ay kapareho ng Korea. Ngunit sa katunayan, ang esensya nito ay lubos na naiba. Mayroong halaga na hindi nakikita sa mababaw na impresyon, ngunit makikita lang kapag aktwal kang nanirahan doon. Lubos kong naramdaman iyon sa karanasang ito. At higit sa lahat, kung gaano kahalaga ang bawat isa sa mga pag-ugali na natural na ginagawa sa Pilipinas. Sa loob ng Pilipinas, maaring mahirap itong mapansin. Ngunit para sa aming nagaling sa labas, malinaw itong nakita. Mayroong tiyak na dapat ipakmalaki sa bansang ito. Hindi ito sa pagiging magarbong, kundi sa bagay na tahimik na nakaugat sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, lubos akong nagpapasalamat na pinili kong manirahan sa Pilipinas. At tahimik kong inaasahan na ang kabutihan ng bansang ito ay magpapatuloy na ipasa sa masusunod na henerasyon. Kumusta ang video na ito? Pakiusap na ibahagi din ang iyong mahalagang opinion at komento. Patuloy naming ibabahagi ang mga kahangahangang kwento ng pagpupuring ng mundo sa Pilipinas, tulad ng teknolohiya at sining ng Pilipinas, kaya paki-subscribe at i-like din ang aming channel. At kung i-like mo ang video, lalabas ang hype button sa ibaba, kaya paki-hype at suportahan din kami. Salamat sa panonood hanggang sa huli.